ayun nga guys, so nandito na naman si EG Bogs at malam ko marami na sa inyo ang naghahanap sa akin. Nasaan na nga ba si EG Bogs at ano na ang ginagawa niya ngayon at ba't wala siya mga upload sa The ITV. So unang sagot dyan is busy tayo ngayon dito sa ating The ICT Farm. So napakadami natin lettuce ngayon, napakadami natin i-harvest. So isa sa mga pinagkakaabalahan natin ngayon, no? And meron pa tayong isang project na nagawa, walang iba kundi ang tiny house na to ng aking tita Connie. So kapitbahay lang namin to project na to. So ito yung kanyang tiny house na inumpisahan namin construction since August of 2023. So mahaba yung proseso para gawin itong napakagandang tiny house na to. So ako yung nag-aasikaso ng mga tao dito and ako din yung namimili ng mga materyales kaya sobrang busy at hindi makagawa ng vlog. And working din ako ngayon as a nurse, no. So yun ang dahilan kaya hindi tayo nakakapag-vlog ngayon, no. Pero alam ko kung anong tanong nyo ngayon. So lagi itong dumadating sa Facebook page ko. Lagi din ito nakikita sa YouTube channel natin sa The ITV. Ang tanong ng lahat, kung nag-iibon pa ba si EG Bogs or nasaan na ang The ITV? Nagpapayin tayo sa The ITV sa Pangasinan Channel. Please like, comment, subscribe, hit mo na rin yung notification bell para lagi updated sa mga video natin. Pakilala muna kayong VG, pwede mo tayo EG, pwede pag-try EG Bogs para close na tayo kwentuhan at usapang ibon dito. At usapang ibon, ang unang sagot sa tanong nyo kung nag-iibon pa ba si EG Bogs, syempre nag-iibon pa tayo. So may ibon pa dito sa The ITV, so eto na siya ngayon. So marami tayong in-adjust dito sa loob ng The ITV, marami tayong binago, no? So ngayon, medyo spacious na siya kasi nga nagbawas tayo ng kulungan. Ito may space pa dito. So nandito na yung mga African lovebirds natin. So bakit namin nagbawas ang kulungan? So doon marami nagtanong nung nagbenta ko ng mga luma kong kulungan. So unang-una, luma na sila. So kailangan na namin silang palitan. And may mga adjustment tayong gagawin. May mga step back tayong gagawin. So bakit nga matagal na wala si EG Bogs sa pag-vlog ng mga ibon? Kasi kung mapapansin nyo, nag-focus kami doon sa farm, no? Kasi alam namin na dadating din yung oras sa pundo ng pag-iibon na medyo tutumal yung pag-iibon. Pero never, ever na mag-quit si EG Bogs. Lagi ko nga sinasabi niyan. Sabi sa inyo yan, mag-i-enjoy ka sa pag-iibon, lalo na pag mas humaba yung pag-iibon mo, mas humaba yung pag-aalaga mo ng ibon, mas marami ka may experience na never na ulit mag-quit si EG Bogs sa mundo ng pag-ibon. Siguro may mga adjustment, may mga pagbabago lang na gagawin dito sa The ITV. Eh yun nga, bakit G nag-focus ka sa farming muna ngayon? So way back, nag-umpisa tayo ng 2017, di bumalik sa ibon, napakasagana ng mundo ng pag-iibon, no? So kung talaga namang iisipin mo, talaga napakamahal ng mga ibon noon, napakasarap mag-ibon. Pero ilang beses din namin naranasan na bumagsak yung market, bumaba yung presyo ng ibon. So since 2008, nanonood na ako ng pag-ikot ng pag-aalaga ng African lovebirds, ng industriya. So ups and down talaga ang pag-aalaga ng African lovebird. And noon, naisip namin na yung sagana na dumating yung 2020, 2021, maaari din itong bumaba or maaari din itong mag-lilo. Ganun naman sa mundo ng pag-ibon. Alam naman ng mga veterano mag-iibon yan. So kami, kailangan namin makaisip ng mga bagay na magsusurvive sa amin sa mga ganung panahon. And kaya yung panahon na taglakas, nilagay namin yung aming fund sa pag-aasikaso na pagbubuo ng farming para kahit sa panahon na tagtumad, hindi yung ibon lang yung inaasahan namin. And mas maalagaan pa namin sila ng tama kasi nga, may fund kami na nakukuha dun sa pag-farm, no? So, nandito yung mga ibon namin, hindi naman sila napabayaan. Free cloning. Kasi sa totoo nga, last week, nandito ang ating mga kasamahan sa DNR para i-check
yung ating mga ibon and yung kanilang mga condition. And yung monitoring natin ng CWR. And ayun nga guys, so okay naman sa kanila ang ating mga ano. And nagpapasalamat ako sa aking kasama sa Dennis Rapiles na nag-check or na-monitor din ng GNR. And salamat din kay Ma'am, Madam, Alin Tetay, no, na nag-check ng ating mga ibon dito sa daigdig sa mundo ng pag-ibon, no? So, yan nga guys, no? So, ito pa rin yung mga alaga natin. So, meron tayong mga African lovebirds dito. Yung mga Irish-Swan tayo, Rosy Connie. And syempre, yan, nandito pa rin yung ibang project natin like Opa Perso, may Black Chick Dibdib tayo. And meron din tayo guys na mga Vicino Opa and Bulls Yellow, no? So dito guys, meron din tayong mga bagong pababa dito sa, or bagong project. So isipin mo matagal kami nawala, pero yung pagpa-project pa rin sa mundo ng pag-iibon, talaga naman tuloy-tuloy pa din. Tuloy-tuloy pa rin yung mga project namin. Alam mo guys, lagi ko sinasabi, sa oras ng tag-hina o tag-tumal, the best day. Yan yung pinakamagandang araw para mag-project na mag-project. Yan yung pinakamagandang araw na makabuo ng mga bagong materyales. And ito yung mga bagong materyales na nabuo namin dito sa Daig City Park. So meron tayong mga, dapat mo no? So meron tayong mga, meron tayong mga bagong Opa PB dyan na split ino. Meron din tayong mga tawag ito. Actually, meron tayong bago dito. So may bago tayo dito guys na ibon. So meron tayong nakikita mo yung kulay green. So yun yung ating bagong project na gray wing, no? So ayan guys, no? So grabe dito sa Daig Aviary. So grabe dito sa Daig Aviary. So may mga bago pa rin tayong mga project, may mga bago pa rin tayong ginagawa. And syempre may ibang project na medyo secret pa at inaaral pa rin natin yung mga formula. Now usually, i-update namin kayo sa mga susunod na araw na hopefully mayroon tayo. Usually ngayon, feeling ko magkakameron tayo ng oras para mag-vlog, para mag-usap ulit. So yun yung pinaka-good dyan. Dahil utik-utik na, gumagana ang sistema ng Daig City Farm. So medyo nabawasan na yung mga load or mga ginagawa ko. So hopefully, makagawa na ulit tayo ng mga storya, ng mga kwento sa mundo ng pag-iibon. So yun yung ginawa lang natin guys, yung mga oras na nagpahinga na wala tayo sa mundo ng pag-vlog ng African Lovebird, hindi tayo titigil na ibigay sa inyo yan. So yung mga ginawa lang natin noon, nag-step back lang tayo dahil ang pangarap din talaga natin is mapalakas ang industriya ng pag-iibon. Sobrang ang dami. So kasama ang Team GLBB dyan na maraming, alam mo yun, nagmi-meeting kami, nakikita-kita kami anniversary, Christmas party, na usually marami na pag-uusapan na maganda doon. And gusto ko na i-share sa inyo din yung pagdating ng oras na mas mapalakas pa natin ang industriya ng pag-iibon. Na ngayon, naset na namin yung farm, naka-step back na kami, mas magaang na sa amin, mag-alaga ng ibon kasi nga, actually, ang pag-alaga ng ibon, responsibilidad dyan. And syempre, you need fun kasi gusto mo maibigay sa kanila yung tamang patuka, yung tamang vitamina para sa kanila, actually, ating alagang pinalakas na actually, kailangan mo ibigay sa kanila. And syempre, may mga tao din tayo tumutulong sa atin dito na mag-alaga ng African Lovebird, no? So yun nga guys, marami pa tayong project na gagawin dito. I-update namin kayo. So yun nga guys, maraming salamat na patuloy pa rin ang pagsuporta nyo. Nakikita ko mga nagko-comment pa rin kayo sa Daig ITV, nagko-comment pa rin sa Daig Aviary. And sana pakisuportahan din natin yung page natin ng Daig City Farm, no? So doon sa mga naghahanap ng supplier ng lettuce, so available po kami na mag-supply sa inyo ng mga fresh at magagandang lettuce. And yun nga guys, hopefully, magkita sunod-sunod itong mga vlog na gagawin natin at magkita-kita pa tayo. So maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Basta, lagi nyo tatandaan pa sa usapang ITV, ay siya. Thank you!